Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Naku, ito na, nakakahulihan na naman. Buti naman, okay? Ng mga taong nangaabuso, ng mga workers, ayan, ng mga foreign workers. Ay, naku guys, alam mo nakakalungkot talaga, no? Sana, sa kaka-report natin ng mga ganito, sa kaka-post natin ng kung ano-anong mga fraud, involving the Temporary Foreign Workers Program, yan yung Lamia fraud. Sana makatulong nang hindi na madagdagan pa mga taong naloloko ng mga employer na ito na nga abusado. Okay? Unahin muna natin. Ito. Nagkaroon po investigation ang RCMP at CBSA, yung police at yung border services. Okay? They've been looking at these three people na nahuli nila, na sentensyahan na po for trafficking foreign nationals. And alam mo, medyo nakakaloka yung ginawa nila sa mga workers, ha? Medyo hindi maganda ang living conditions, to put it nicely pa, ng kanilang mga tauhan. O sige, so nakasulat po dito, mostly nangyari po ito sa Hamilton, Niagara area. Still here in Ontario. Okay? Yan. So, one person na sentensyahan po ng more than 8 years in prison, while two others, probationary sentences. Ano yung probationary sentences? Anyway, sige. So, yun, nasentensyahan po sila after an investigation uncovered illegal employment practices involving dozens of foreign nationals. Okay. So 2018 pa daw pala itong joint investigation ng Canada Border Services Agency and RCMP. Ito ang nangyari. Dumating daw po itong mga foreign workers as visitors. Okay. Iba't ibang airport ang kanilang nilandingan ito. Pearson, John C. Monroe Hamilton, Montreal Trudeau International Airports. Bago daw po sila napunta sa kung saan-saang kung ano-anong trabaho. Aba, mukhang merong kakonsyabang employment agency ito. Sabi dito, the victims were brought in through employment agencies operated by members of the group na nag-facilitate nung entry sa Canada. Yan ang nga sinasabi ko eh. Itong employment agency, magpapadala ng tao dito pero visitor nila pararatingin. Ano ba yan? Okay, and they were exploited by the group members and their respective companies. Ito ang nangyari, no? Ang nadiskubre, 84 foreign nationals living in deplorable conditions. Sa isang bahay daw, pinapatira yung mga workers, 25 of them living in a single house. With others, may infestation daw ng bed bugs, ng mga ipis. Ano ba yun? Kawawa naman. Okay. So, charges were filed, 2021, 2022. Ang tagal din, Ang tagal. Isipin mo, if nagreklamo ka as a worker who was abused, see the timeline here. It took several years. Then the final court processes was completed just last month. Nag-plead guilty itong si Mario Roca Morales, 3 counts of human trafficking. And ayun na nga, ang kanyang sentensya, 8.5 years in prison. At the very least, sana ma-keep talaga siya ng 8.5 years. Alam niyo naman dito sa Canada, minsan sabihin 10 years, magiging 5 na lang because of, good behavior or dahil na-rehabilitate habang nasa loob. Diba? Yung mga ganyan ba? Anyway, okay. Tapos yung isa, si Christian Vitela, yan, nag-plead guilty rin, employing foreign nationals without authorization. Oh my gosh! So, ito pala yung conditional sentence. Nakakaloka naman to. Nag-plead guilty ito noong April 2025 and he received a conditional discharge with 2 years of probation lang. Ang condition, hindi na siya uulit. Nakakaloka naman ito. Ito na yung sinasabi ng mga tao na napaka-soft kasi sa mga ganito. Ay, nako po. Okay. Ang condition, he will not employ foreign nationals anymore. Oh my, yun na yun. Okay.
Okay. Tapos yung isa din, nag-plead guilty rin to employing a foreign national. At ganun din ang sentensya. Ano ba yun? 4-month conditional sentence plus an additional 8 months probation and was ordered to pay, ayan, more than $2,000 sa kanilang biktima. Nakakaloka. Ano ba yan? Hindi pa dyan nagtatapos. O, ito naman po, sa bandang Calgary naman tayo. Tignan nyo to. Ito rin. Ang sama ng amo ang sama ng mga amo nito. Calgary restaurant owners found guilty of defrauding temporary foreign workers. Okay, 3 daw po yung may-ari ng restaurant. At ayun, nabuking sila na siningil nila ang kanilang mga empleyado for Lamia. Ito na yung Lamia for sale. Ang kanilang singil, $24,000 per Lamia. Okay? I will cut the long story short. Okay, of course, sabi ng korte, anong sinisingil mo dyan na $24,000? $1,000 lang ang totoong cost ng pag-process ng Lamia. Sabi po nung isa sa mga nag-complain. Okay? They worked long hours and days, were verbally and physically abused by the employers, and provided with substandard housing. Okay? Meron po silang 3 hinire, chinarge ng thousands of dollars for the Lamia. They came in different years, 2017, 2019, 2020. They were hired to work as cooks sa restaurant. At lahat sila sinabi na $24,000 ang kanilang kailangan bayaran. Kinaltas yan sa kanilang sweldo. Okay? Ang sabi daw sa kanila, if this money was not paid, they could not stay in Canada at ipapabalik kayo sa pinanggalingan nyo sa India, sabi dito. Okay, so ayun na nga, nag-salary deduction. And they were only informed about the fees, by the way, nakakaloka, nung nandito na sila. Na, oy, nakarating ka dito, oy, by the way, kailangan mo ako bayaran na. Ano ba yan? Okay. So dahil dun sa bigat ng payment, may isa raw po dun sa mga workers na napilitang mag-rent ng room dun sa isa sa mga amo para makatipid $400 per month. Okay, pinagtrabaho pa siya dun sa bahay. Okay, he was told to do unpaid gardening work at home. Ayan, pinagugupit ng grass without pay. Okay? At ginawa daw niya yun dahil takot siya sa kanyang amo. At ang sinasabi raw sa kanya, there would be no support for a permanent resident status nor support for any spouse. Diba? Dinaan sa takot. Alam nyo guys, honestly, ang dami pong, or rather, nakakailan na po ang mga kababayan nating Pilipino who I would say undergoing similar circumstances. Nagpi-PM po sila sa akin, asking me for advice, and, I try to give them some. Ayaw rin po nilang ipabalita, ang kanilang sitwasyon out of fear of their employers. Yun na nga rin po, out of fear of their employers. Yung iba kahit po may option sila ng vulnerable work permit, parang kumbaga hesitant din po sila kumuha. Sadly, But again, that is one of your options. Take note though, vulnerable open work permit is only for 1 year. Diba? It really is for you to transition into something else. Hopefully, you find something more permanent pa and stable during that period. Ito naman, yung isa sa mga nagreklamo ring workers, nagrenta naman din sa basement nung isa sa mga amo. Sabi niya, there were 3 people in 1 room doon sa basement. He slept on the mat, on the floor, and only slept and took a bath there. The other 2 people in the basement room were yung isa pa nilang co-worker and a student. So, ang ending, nag-resign din yung dalawa mula sa kanilang posisyon. Kasi 3 po yung complainants, Nag-resign yung dalawa, yung isa naman was eventually terminated. Tsaka po sila pumunta sa authorities to file a complaint. Oh, pero may side rin nung dito. Nung mga employer, sabi nila, yung defense, sila po yun. The defense claimed all the complainants were not credible, were not vulnerable or abused, and were even working together. Aba, sinasabi niya, nagkonsyaba pa yung
tatlong complainants because they were not offered opportunities to settle in Canada or get support for their families. Well, anyway, wala eh. Nahatulan na sila ng guilty, okay, ng korte. Isa sa mga naiisip ko guys, napakaraming instances, alam ko marami, marami sa inyong nakakilala na mga nagbayad para sa kanilang lamia. If gusto ninyo ng hustisya para sa pang-aabuso na ginawa sa inyo, I don't know. Pwede kaya nilang gamitin to go after their former employers? Diba? The abusive employers. Alam ko marami po hindi nagagawin yan kasi yung iba naman po, nagbayad at naging okay naman yung kanilang employer. Ganyan po. Anyway, kanya-kanyang sitwasyon dyan. Can't help but think about the others na kumbaga naabuso noon, was able to get away from their abusive employers. Pwede kaya nila balikan yun, di ba? Baka ngayon, PR na itong mga to. Pwede pa ba nila kasuhan yung mga yun? With this precedent of a case? Anyway, those are just things running through my head. Let me know what you guys think. Sana sunod-sunod pa ang mahuli ng mga ganitong employers sa totoo lang. Okay, I'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!